Minsan po ang demonyo, ang tukso niya ay hindi yung wag tayong gumawa ng masama. Ang tukso ng demonyo minsan ay hindi yung gumawa tayo ng masama. The devil's trick or temptation na binibigay sa atin is not to do evil. Ang demonyo minsan kumikilo sa oras, sa panahon. Tingnan niyo yung sabi ng demonyo nung dumating ang Jesus sa kabilang dayo o lawa na iyon. Sumalubong ang demonyo o dalawang lalaki na inaalihan ng demonyo. At yung demonyo nagsalita. Sumalubong siya, nagsalita. Ano sabi ng demonyo? Ano ang pakialam mo sa amin? Anak ng Diyos, naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? The devil works in our time. The devil uses our wrong sense of time. Ano ibig kong sabihin? May dalawang panlalanse ang ginagawa ng demonyo sa atin. Una, sayang ang panahon ko. Sayang ang panahon. Hindi ba ito minsan ang nagiging tukso sa atin kung bakit minsan ay hindi tayo nagsisimba o hindi nagdarasal o hindi nagpupunta sa simbahan? Sayang ang panahon. Meron akong pamilyang itinataguyod, kailangan kong kumita, kailangan kong sumweldo, malaki ang pangangailangan ng pamilya ko. Madalas ito ang dahilan kung bakit hindi nakapagsisimba kahit araw ng linggo. Sayang ang panahon ko. Ipapahinga ko na lang. Maiintindihan na ng Diyos yun. Nagtrabaho ako mula Lunes hanggang Sabado. Palagay ko naman maiintindihan ako ng Panginoon kapag ipinahinga ko na ang araw ng linggo. Sayang ang oras ko. Sayang ang panahon. Halimbawa, paggawa ng mabuti, sayang ang oras ko. Ang makipagkasundo, lapitan mo yung tao na hindi mo nakasundo, sayang ang oras ko. Marami pa akong dapat gawin. Sayang ang panahon ko. Pangalawa, natukso ng demonyo, hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon. Una, wag muna ngayon. Pangalawa, sayang ang panahon. Pangalawa, hindi pa ngayon. Yung alam mong dapat kang gumawa ng mabuti, pero ipinagpaliban mo. Doon kumikilos ang demonyo. Sabi nga, yesterday is done, but tomorrow may never come. If we keep on delaying, we may not have the time or opportunity to change or to do good. Ang galaw ng demonyo ay ipagpaliban. No, at times, hindi niya sinasabi na huwag kang gumawa ng masama. Hindi yon. Minsan ang sinasabi niya, gumawa ka ng mabuti, pero ipagpaliban mo na. Mahaba pa naman ang buhay. Bata ka pa. Ipagpaliban mo na. Minsan ganun po tayo. We have all the good intentions. Mabait ang tao. Nilikha tayong mabuti. Natural sa atin ang gumawa ng mabuti. Natural sa atin ang tumulong, natural sa atin ang magpatawad, natural sa atin ang maghangad ng kabutihan sa iba, pero ipinagpapaliban natin. Bukas na lang, sa susunod na buwan na lang, next time na lang. Diyan gumagalaw ang demonyo. But the reality is, yesterday is done, but tomorrow may never come.
baka hindi na dumating yung pinagpapabukas mo. Pag nangyari iyon, sino ang nagtagumpay? Siyempre, ang demonyo. Okay? Let us be aware. No? Sana maging mulat tayo na oo, mabait tayo. Tayo naman ay mababait at mabubuting tao. Pero minsan, ang tukso ng demonyo ay hindi tayo gumawa ng masama kung hindi, number one, sayang ang panahon. Pangalawa, hindi pa panahon. Nawa, kung gagawa po tayo ng mabuti, kung tayo magpapatawad, kung tayo tutulong, sana wag nating ituring na ito ay sayang na panahon o kaya ay ipagpaliban mo sa susunod na panahon.